salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makikot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. So, Brother Camacho, ituloy natin yung argument nila. Isa sa mga argument nila, ito medyo maselan po ito, ipinagbabawal daw ni Apostol Pablo yung pagtutuli. Kaya sabi ng isang Muslim, inaasahan namin kayo mga Kristiyano, kayo yung mga naka-helmet pa daw. Kaya sabi ko sa kanya, sino namang Kristiyano na nagbalik Islam, na nung nagbalik Islam, doon pa lang nagpatuli. Wala namang ganun, puro tuli naman ang mga Kristiyano. Bakit? Ibig sabihin, mali lang yung kanilang pagkaunawa. Basahin natin yung pinagbabatayan nilang talata na kung saan ipinagbabawal daw ni Apostol Pablo yung pagtutuli. Ayan. Galacia Kapitulo 5, talatang 1. Basahin po natin. Galacia 5, talatang 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabangan na anuman kay Kristo. Dito daw sa talatang ito ay sinasabi ni Apostol Pablo na wag daw tanggapin ang pagtutuli. Ibig sabihin, ipinagbabawal daw ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano ay magpatuli. Ano reaksyon natin dito, Brother Camacho? Unang-una, mga kaibigan, ang pinag-uusapan po sa talatang yan ay may kinalaman po sa kaligtasan. Hindi pinag-uusapan dyan yung batas pangkalusugan o pangkalinisan ng atin pong pangangatawan, kundi usaping pangkaligtasan. Kasi marami po ang naniniwala sa panahon na yon. Lapag natin kapatid na doon ang Galacia 5:4. Sige. 5:4. Yung binuksan kanina, 5:1 yun eh. Sa 5:4. Yan. Kasi pinuputol nila lagi yung pagbasa eh. Ano sabi nung kausap mo? Hindi ko naman pinutol. Hindi ko lang tinuloy. Tawa ko ng tawa eh. Okay. Ano sabi? 5:4. Yan. Anong salin yan? Ayan. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong nangag-iibig na aariing ganap ng kautusan.
Nangahulog kayo mula sa biyaya. Bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Kasi akala ng iba, yun lang mga Hudyong masunuri sa kautusan ang siyang kalulugdan ng Diyos, ang siyang aariing ganap. Yung mga hintil, hindi na. Ang tawag kasi doon sa mga Hudyo ng araw, mga tuli. Yun namang mga Gentiles, hindi tuli. O ngayon, sa usaping pangkaligtasan, hindi naman talaga mahalaga kung tuli ka o hindi. Tama. Di ba? Ang pinag-uusapan dito, tinanggap mo ba si Kristo? Kaya doon sa Roma 8:29, Roma ba? Roma 8:29? Sige nga. Tignan nga natin. Roma 8, Roma 2. Roma 2. 28. Yan. Yan. Sapagkat siya ay hindi Hudyo kung sa loob kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli ay yaong hayag sa laman. Tuloy, datapwat, siya ay Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Tuloy, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang pakikinabang sa pagtutuli? Tuloy, marami sa anong paraan, ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So dito makikita natin, kapag sa usaping pangpananampalataya at kaligtasan, hindi na dito pinag-uusapan, tuli ka ba o hindi? Tama. Pag lumapit ka kay Kristo, hindi sasabihin ni Kristo, teka, magpatuli ka muna. Oo nga, no. Hindi na ganun. Patinga mo na ako naka-helmet pa. Oo, hindi na ganun ang usapin pagdating sa kaligtasan. Ang sabi ni Kristo, ang sabi ng Biblia, ang pagtutuli hindi na sa laman, kundi pagtutuli sa puso. Yan ang mahalaga. Ngayon, tinututulan ba ni Apostol Pablo pagtutuli? Hindi. Pinopromote pa nga niya. Alin ang dapat tuliin? Yung puso. Tama. Ang pagtutuli sa puso, sapagkat ito yung tinitignan ng Diyos, ito yung kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Dito tayo magiging kalugod-lugod. Dito tayo aariing ganap ng Diyos. Kapag tayo ay sumuko sa Kanya ng may kapakumbabaan. Balik natin yung Galatia 5:1. Yan. Kaya doon sa Galatia, bago ko ibalik kay kapatid na rin, bago niya dagdagan. Yan. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Dating alipin ng kasamaan. Nang lumapit tayo kay Kristo, pinalaya tayo ni Kristo. May pagtutuling na ganap sa ating puso. Ito yung pinupoint ni Apostol Pablo. Magsitibay nga kayo at huwag kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Yung palang pangatwiran na bago ka maging karapat-dapat sa Diyos, dapat magpatuli ka. Pamatok pala ng pagkaalipin yan eh. Tama. Ay yung mga pinalaya ni Kristo, tinuli yun sa puso. Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. Kaya sabi, narito sa talatang 2, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang sa anuman kay Kristo. Kung ang sentro ng isipan mo para ka maligtas, dapat magpatuli ka, wala kang pakinabang na anuman kay Kristo. Bakit? Ang dapat nating sampalatayanan, ang dapat maging sentro ng ating buhay, walang iba kundi si Kristo. Yan ang pagtutuli sa puso, kapatid na rin. Ayan. So, by clarification, maliwanag po na hindi basta sinabi ni Apostol Pablo, "Oy, huwag kayong magpatuli." Wala. Huwag kayong magpatuli, ha? Bahala kayo dyan, ha? Basta ayoko kayo magpatuli. Hindi ganon. Si Apostol Pablo mismo tuli. Tuli siya, ba't niya na pagbabawal yun? Hindi basta sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayong magpatuli, kundi may konteksto, may pinag-uusapan. At gaya ng ipinaliwanag ni Brother Camacho, ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung pagtutuli, hindi siya dapat gamiting method for salvation. Correct. Kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, hindi po pagtutuli ang solusyon.
Hindi po yung pagtutuli na literal sapagkat may pagtutuli sa puso. Kaya dito pinapatunayan natin na ang tinututulan ni Apostol Pablo is yung pananaw na kailangan pang sundin yung kautusan ni Moises para maligtas. Basahin natin, Gawa 15, talatang 1 hanggang 2. Gawa 15, talatang 1 hanggang 2. Ito yung tinututulan ni Apostol Pablo at hindi yung pagtutuli per se. Ang sabi po ay ganito, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. Nung nakita nila, nabalitaan nila na yung mga alagad, yung mga hintil na naging Kristiyano ay na-convert sa pananampalataya. Aba, yung mga kapatid naman na Hudyo, pumunta doon, tapos pinangaralan sila. Ano sabi? Kailangan muna kayong magpatuli ayon sa kautusan ni Moises kung gusto nyong maligtas. Pansinin po ninyo ang usapin dito is para maligtas. Ano sabi niya, ano po yung kasunod na talata? Verse 2, mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe. Napansin niyo po ba? Ito po yung konteksto Ito talaga yung dahilan. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na huwag magpatuli, kundi huwag mong gamitin yung pagiging tuli bilang method for salvation. Kaligtasan ang pinag-uusapan po dito. Kaya ang mga Kristiyano, hindi po nagpapatuli para maligtas. Kasi lilitaw noon, kung ikaw ay tinuli ng mga 12, o yung iba, mga medyo may edad-edad na, doon pa lang nagsimula yung kaligtasan nila. Ang awkward po noon. Hindi po. Ang mga Kristiyano, hindi po nagpapatuli para maligtas, kundi bilang hygiene. Dahil sa pag-aaral, mas malinis ang isang lalaki na tuli kaysa sa hindi po tuli. Kaya, kung may magsabi man sa inyo na ipinagbabawal ni Apostol Pablo ang pagtutuli, tingin ko, tuliin nyo po yung tao na yon. Baka hindi pa yung tuli. Mukhang bitter lang po yun sa pagtutuli. Dito ipinapakita po mga kapatid na mali po yung paggamit nila kay Apostol Pablo. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkikipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas.